Miss kapag naka-shades. Anyway, first things first. May kodigo ako I apologize kung meron akong kodigo. Siyempre, ang hirap kapag impromptu lang lahat sa isipan ko. Oh! Sensya na sa casing ko. Anyway, first things first. Hiwalay na pala sila 2003 pa lang eh. As in, there's a court order issued by Pasig City Regional Trial Court or Metropolitan Trial Court, I don't know, basta Pasig City Court, nahiwalay na pala itong mag-asawang to 2003 pa lang. And given na walang divorce sa Pilipinas, so ano lang yung meron sila? Legal separation lang ng properties. Nawala na yung conjugal blah blah blah. After 11 years of marriage, kinasal sila 1992. The court order of legal separation was issued 2003. So after 11 years of their marriage, tapos na, finish na. Simula na 2003, wala na, we are legally separated. Yung kikitain mo, kita mo na yan. Yung kikitain ko, kikitain ko na yan. Alright? Tapos itong mga property, itong bilyones na meron tayo right now, papartihin natin ito ng maayos, given by the power of the korte. So bottom line, ang hindi ko maunawaan, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa? Technically mag-asawa, kasi hindi pa sila annulled. Alright? Ngayon, nag-file ng annulment si lalaki, kaya lumalaban ngayon si babae. Na ipinaglalaban niya na, naku, maraming babae yan, hindi yan faithful, may mga ganito yan, mistress yan, may blah 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 blah. Nakabuntis pa nga yan ng 2 babae. Illegitimate child, 2. And all throughout the 21 years, napakaraming naging babae ni Mr. Ang hindi ko maintindihan after 2 dekada, bakit mo igigit-git or iipitin or atakihin or babanatan or isasama sa kaso yung isang babae na 6 years old pa lamang nung naghiwalay kayo. I don't get the point eh. Alam mo sa sarili mo, madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. So, hindi natin alam kung ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kayo hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo, madam. Diba? Nakapuntis nga, ikaw na mismo nagsabi sa petition na final mo dun sa affidavit mo or whatsoever you call it na nakabuntis yung asawa mo ng 2 babae, meron siyang 2 illegitimate child. Dun pa lang sa puntong alam mo sa sarili mo na matagal na itong may mga kinakasama. So bakit mo kakalkarin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte? Kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers, or about 40% of the internet population of the Philippines, na very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo para manalo ka sa annulment case at papunta sa lahat ng ari-arian? Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan eh. Please explain nga. Kasi para makatulog kami mga marites eh. Diba? Hirap makatulog kapag ganyan iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Eto pa. Alam mo, maraming naging babae si Mr. Yung legal husband, or legal husband. Kasi hindi pa nga annulled eh. Including, sino pa? Yun na, yung in-upload ko, si Angelica, sa Casian Santos. Diba? Ang dami, all throughout for the last 21 years eh. Mga iba pang mga artista, model, ang tatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old na 45 years old na ngayon eh. Pero hindi mo sinabit sa case for iba na. Labo. Ito ba malupit dyan, madam, no? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo eh. Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos, yung Dasma property. At napakaraming condominium, billion na yung naipangalan at nalipat sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Na makita mo naghihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo?
Grabe ka naman, madam. Hindi ka dinadamutan eh. Ni-request mo to, ipangalan to sa akin, nilipat sa'yo. Akin tong Forbes, nilipat sa'yo. Dasman, nilipat sa'yo. O itong mga kondong to, nilipat sa'yo. Pinangalan na sa'yo lahat para lang sa ikakatahimik na yung puso kasi gusto na rin matahimik ng mister mo at makamove forward sa buhay niya. Pero ikaw, gusto mo lahat mapunta sa'yo. Ano ba yung pinaka-goal mo na makita siya naghihirap at namamalimos sa kalsada? Para wala na yung mga lumapit sa kanya mga kababaihan? Ganun ba yon? Higanti ba ito? Paghihiganti? Ano ihigantihin mo? Wala namang ginawa sa'yo yung mali ng tao. 2003 pa lang, hiwalay na kayo. Binigay lahat sa'yo. May tinrabaho ka ba, madam? Pinaghirapan lahat yan ng mister mo bilang isang malaking negosyante. Ultimo yung share sa Digi Plus na 30 million plus shares. Right now, magkano yung halaga nun, madam? 1.6 billion pesos. Nakapangalan pa rin sa'yo. Billionaire ka, peso, multi-billionaire kang madam. Dahil sa asawa mo, jackpot ka. Dahil sa paghihiwalay niya, dahil sa legal separation niyo, binigay niya sa lahat kasi napakabuti ng asawa mo eh. Kung iba yan, naku!